What is up guys? Ako to si Retry. For today's video, gagawin ko lang ng tutorial yung aking PvP setup kagaya ng pinangako ko last week. First, yung stats. Max bit lang, then the rest sa ko nilagay. Sa skills, first job, level 5 heal, level 10 Angelus, Kyrie, Bless, Agi. Second job, level 5 Iron Farm, All Spirit level 5, level 5 Crit Expo, Spiritual level 5, Body Relock level 5, level 1, Azura level 5, Lee level 5, Still Body level 10. Sa second trans is Zen level 5, FO level 10, Disconnect level 8, Tranquility level 10, Blade Stop level 5, then Gentle Touch level 1. Settings, kapag sa PvP, skill settings, meron akong Smoky card, and meron akong, ano bang tawag sa card na to? Pouring something siya. Ayan, Furious Pouring card. Para sa charge attack. So, ganito skill setup ko. Number 1, Azura. 2, FO. Charge attack. Then, Crit Explode. Then, Hide. Sa kabila, ang laman nito is Blessing and kapag solo lang ako, ang laman nito is Blessing and Angelus. Still Body, Tranquility, Ruwak, Kyrie, tsaka Blade Stop. Auto ko, usually ito lang dalawa. Ang purpose lang yan is malaman mo kung makakapag-regenerate ka na ng SP or hindi pa. Kaya hindi na ako naglalagay ng active skills kasi sanay ako sa mano-mano. Pero kung gusto mo, pwede ka naman maglagay ng Azura dyan. Gusto mo lang naka-auto. Kasi masyado kasing technical, kaya hindi ko sinasuggest na maglagay ka ng auto skill dito. Okay, next naman is ang ating stats. So, meron akong sarili akong Blessing, may sarili akong Angelus. Meron tayong Assumption galing sa Priest, tsaka Imposition. So, ang stats natin right now, sa ating character ay, P-Attack is 4k, P-Dep is 3.4, then, ang ating PvP damage reduction is 1.1k, then PvP damage bonus is 1079. Then percentage ng ating P damage reduction is 47.75. Damage reduction versus Demi, mababa lang, 5% lang. Wala pa kasi akong Tara Prag. Okay, so proceed naman tayo sa equipments. Yan. So ang ginagawa ko guys, yung fist ko, di ba, plus 15 to. Ang ginagawa ko, nililipat ko muna siya dito sa aking mace. Kasi ito yung parang default na weapon ko kapag PvP. Ginagamit ko lang yung fist ko pag magbibitaw na ako ng Azura. Okay? So, ang Divine Armament nito, yan. Itong Spike. So, Refine plus 12 max HP plus 15%, Refine plus 15, Crit Rest plus 8. Ito yung habol ko, para medyo tanky tayo. So, sa armor set naman natin, naka-gold miss set tayo. Okay. Then, enchant. PvP technique. Pwede pwede dito. So, PvP technique yung pinaka the best. Base stats. Ayan, int and STR pa rin. General stats, kung merong max HP and P-Attack, goods yun. Okay, sa ating face naman, enchant ng ating face ay wala tayong magandang enchant dito, pero ang kinuha ko lang is SP, P-Dep, HP. Pero ang special enchant na pwede sa atin during PvP is itong improve P-Dep or itong improve M-Dep. Medyo mahirap makakuha ng resources para sa MDEP
So, kung bigyan ka ng MDEP, goods na yun. Kung alin dito yung mauna, goods na siya. Then, base stats, syempre kung may beat, then mas okay. So, wala naman tapon dito, no, sa general stats. Pwedeng kunin lahat. Next natin is yung mount. So, meron akong improve MDEP. Pero, meron ka pang mga pwedeng makuha dito for PvP. So, at pwedeng improve PDEP. Then, same lang din siya. Beat. Tapos, general stats niya, mga walang tapon din. Armor. Okay, sa armor naman, meron tayong counter crit. Pero, check natin yung iba pang special enchant. So, if makakuha ka ng counter crit, okay siya. Kung makakuha ka ng vitality boost, okay din siya. Then, para naman sa base stats, and walang tapon yung beat and yung general stats niya, same. Kahit ano makuha mo dyan, goods na yan. Kasi random naman siya, diba? Hindi naman ikaw yung masusunod. So, kung makakuha kang PDEP, okay na yan. Then, sa weapon, syempre, ito yung main source ng damage natin. So, kailangan damage yung makuha mo enchant. So, currently, meron tayong Milibon na level 4. So, goods na to. Okay. Then, para sa base stats, ayan, STR or int. Which is, ayan, meron ako na parehas. Sa offhand naman, wala akong special enchant pa dito kasi kakakuha ko lang nito this week. And, naubos na yung mora ko. So, special enchant na pwede mo makuha, pwedeng counter crit, pwedeng anti-P damage or anti-M damage. Then, base stats, go for beat, general stats, okay siya lahat. Pasok siya sa lahat. Then, sa ating cloak, ang aking enchant ay, ayan, vitality boost na level 3. Pero, sabi ko nga, pwedeng mag-counter crit or anti-M damage. Kahit ano dito sa tatlo. Then, base stats, int, beat, general stats, okay to lahat. Siguro iwasan kung okay lang na walang flea. Yan, the rest is okay na. Pero sabi ko nga, random yan. Hindi naman ikaw masusunod ng gusto mo dyan. So, ano ibigay sa'yo? Ano mo na lang? Laruin mo na lang. So, sa ating shoes, ayan, vitality boost. Iba pa special enchantments. Pwede kang kumuha ng anti-P damage. Counter crit. Base stats, STR. Beat. General stats. Is ito. Then, sa aking accessories, enchant ko is isang melee 3, Milibon na level 3. Actually, dalawa, sorry. And special enchantment. So, yun lang naman yung pinakamaganda. Okay, then base stats, siguro kahit kumakakuha ka ng dex, transition mo para kahit papano, medyo safe siya for FO. General stats, P-attack. Yan. P-attack percentage. Okay din. Sa ating, naman, backwear. So, meron akong superior attack na level 3. Yan. Special enchantment. Itong PvP technique. Pinaka-the best dito. Pero kung bigyan ka mo ng superior attack, wala ka ng pang reroll. Stay ka muna dyan. For base stats, if bigyan ka ng STR or int, okay siya. General stats, P-attack. Yan, ito lang, kung kaya mo lang na hindi magkaroon ng M-attack or ignore M-dep, okay na yan. Then sa ating costume naman, ang enchant nito is PvP technique. So kung makakuha ka ng 4, kung level 4 na yung level ng enchantment mo, di mas okay. Kung makakuha ka ng superior attack for all around, okay din to. Actually, okay din tong improve PDEP or M-dep eh. Pero ito yung the best for PvP. Then, base stats, ganun pa rin, STR int. Then, iwasan mo lang na magka-M attack dito sa general stats. Okay, proceed naman tayo sa feather. So, feather, pwede nyo siguro i-post to, no? Hindi ko na kailangan bang ito isa-isa. So, meron tayo sa duel. Ito yung sa wisdom, rune, fortitude, weapon, mist,
Intimidation, Relic, Omni, and Conqueror. Tapos, sa medal, nire-reset ko itong medal kapag war. So, ginagawa ko, more on defense lang siya. Pwede yung balance, yung PDEP, tsaka yung M damage reduction. Pero ang ginagawa ko kasi mas pinaprioritize ko itong. Ang dami kasing Synex. Mas madami yung Synex kasi sa Magic. Pero kapag tinamaan ka ng Magic, mag-respawn ka na lang agad. Diba? Pwede mo naman siya i-reset. Pero pag PvP, yan yung gamit ko. Then, sa ating mount. Mount natin, traits. Ganun pa rin. Hindi naman ito nare-reset. So, ang focus ko lang talaga dito is itong attack and physical damage increase. Equip. So, 39. Priority ko yung PvE kasi ano talaga ako. PvE player talaga. Then, ngayon, hinahabol ko yung for PvP. So, medyo natitripan ko yung switching. Ayan. Ito yung nila-level up ko ngayon. Then, after ko siguro nito ma-29 kasi medyo may hirap na siya upgrade. And, pwede ko na siguro lagyan to para sa damage reduction. Ito kasi meron din siyang physical and magic damage reduction. So, ito 29 ko muna to. Then, focus ako dito. Para balance lang. Okay, Divine Armament kapag PvP. So, nilalagay ko siya sa permanent stats. Okay. Sa guild bonus naman natin, character attack yung priority ko. Then, siguro i-60 ko lang to. So, ayoko na may butal. Pag na-max ko na tong character attack, si-60 ko to. Then, dito na ako mag-focus sa character defense and HP. Tapos, ilalas ko tong defense. Ignore defense. Kasi may enough naman na ako galing sa feather. Tsaka sa enchants cards. Speaking of cards, ayan, let's go sa cards. Pause nyo na lang, guys. Tier 3 ko to. Pag na-snap. Ang pala ko ilagay dito is Tara Prag. Ayan, kita nyo sa recent post ko. Humingi ako ng streamer buff sa Tara Prag. Baka naman. Tapos armor, Agriope. Dalawang Choco, isang ML, and isang Berit. Smoky. I'm pouring Smoky for hide. And pouring for charge attack. Elder Willow for actually merong ano to yung int kasi pag naglagay ka ng int meron siyang bonus na MDEP, so yun din yung purpose niya. Illusion Arc Hero para sa stun, anti-stun. Then next, wala tayong card dyan. Dito naman is ayan, damage reduction for demi-human sa ating back. Actually, nilagyan ko lang yun dyan para sa PDEP tsaka max SP. Nalagyan ko pa ng isang ganito sa kabilang side. Costume, wala pang laman. Ayan, pag nagsiswitching ako, syempre pakita ko rin yung card ng weapon natin. Okay, so yun lang. Ito na yung exciting part. Sa mga video ko, lagi akong gumagawa na exciting part. So ito na yung exciting part. Paano ko ba binibitaw yung mga skills ko? Okay. Una, pakita ko sa inyo yung controls ko. Ito yung controls natin. Hotkey. So, kahit hindi nyo baguhin yung key setting 1, pwedeng yung key setting 2 yung baguhin nyo. Depende kung saan kayo sanay. Gusto nyo palitan na yung setting 1, okay lang din. Pero ako kasi dito ko siya nilalagay. Yan. So, item bar 1, kung mapapansin nyo kanina, item bar 1, item bar 2, item 3, item 4. Okay? Balik tayo. Pag nagsiswitch ako, ang ginagawa ko for weapon, pag isa-switch ko yung mace, kiklik ko yung tab. Then, kapag isusuot ko na yung offhand, pipindutin ko yung caps lock.
So magkatabi lang kasi sila eh. Nasa left side lang sila ng daliri mo. So para sa akin ito yung pinakamadaling way para magamit mo siya. Then yung main weapon naman natin is nasa left shift. Okay, then kapag tapos na exhaustion natin, pwede na tayo mag-pats. Yan, nilagay ko siya sa back foot para madaling pindutin. So syempre nasa inyo pa rin yan kung paano playstyle kayo mas komportable, paano yung mas madali. Para kasi sa akin, ito yung na-discover kong hotkey para mas madalian ako. Syempre, di naman tayo pare-parehas. Okay, next. Then yung aim ko, di ba usually tab, yung magpapalit ka ng mga ina-atake na enemy. So ang ginawa ko, nilagay ko siya sa F para hindi pa rin siya malayo. By the way guys, yung hotkey ng body relocation ko, nilagay ko siya sa control. Sa PvP maps naman, meron naman siyang lumalabas na mga guide kung sino yung gusto mong targetin. So dito mo siya makikita. Punta ka sa settings, then dito sa MISC, yan, dito sa target. Enable mo lang to para mag-pop up siya. Tapos ikaw na lang bahala kung saan mo gustong ipwesto. So yan, pakita ko sa inyo paano ko binibitaw yung skills. Ipapost ko to Okay, una, Zen, Critical Explosion, Zen. Yan, para maging active yung Azura mo. Ngayon, okay, lapit tayo ng konti. Gagawin ko muna na mabagal Gagawin mo, charge attack. Okay, pagka charge attack mo, saka ako nagpapalit ng weapon. Shift 3, lower shift. Left shift, rather. Okay, pagkapalit ko ng weapon, saka ako azurahin. Pagka azura kong ganyan, papalit ako ng tab. Tapos caps lock para masuot ko yung shield. Yan, susuot ko na yung mace and shield, saka ako mag-out. Pagka-out ko, Zen, tapos pindot lang ng pats. Okay, para makapag-cast ka ng critical explosion. Then Zen ulit para mag-active sa azura. Tapos repeat lang. Hiting ko Okay. Charge attack. Switch ng weapon. Azura strike. Switch ng mace. Equip ng offhand. Out. Hintay mo wala ng exhaustion. Pero pwede ka na mag-zen muna. Pagka wala ng ayan, pwede mo na pindutin yung pats. Active na ulit yung crit explo. And zen ulit. Just repeat. Okay. Sagawin natin siya na mabilis. Ito ko siya ginagawa. Sa box tayo. Usually, nag-rowak pa ako, tapos nagkakairigan. Tapos 3. Ganito ko siya ginagawa. Yan. Tapos then, tayo ako mawala ng exhaust. Diba, ang dami nangyari sa ilang segundo. Ganun lang ulit. Okay, bakit ba nagpapalit ng weapon? Sa pakitawan sa inyo. Ang divine armament pala ng ating weapon ay dapat naka-fist siya. Ayan. So pakita ko sa inyo. Mace, kapag naka-mace ka, ang casting ng Azura Strike mo is 0.6. Okay? Pero kapag naka-fist ka naman, ang casting ng Azura Strike mo is 0.4 lang. So, mas mabilis pa siya mabibitaw. Actually guys, yung 0.6 na yun, ang dami na pwedeng mangyari dun Pwedeng ikaw muna yung mamatay bago mo mabitaw. Kasi sobrang bilis mag-release ng skill ng Sin X. Ang bilis ng normal ng sniper, ang bilis ng normal ng paladin. So, pwedeng ikaw muna yung mamatay. Parang sa 0.6, nakakailang banat na sila. Tsaka pala, yung damage ng fist, kasi meron siyang divine armament. So, mas malakas yung damage ng Azura mo kapag naka-fist ka. Then, kapag naka-miss ka naman, syempre mas mahina. Pero kung hindi ka sanay sa switching, siguro kahit pag mo napalitan, okay na yung miss. Nakaka one hit pa din naman siya. Ayun pala, habol ko na lang din yung sa pet. Ito yung gamit kong pet pag PvP. Actually, ang main pet ko is itong dalawa, para sa shield, sustain. Then, squid, for damage na lang to. Then, ito for SP.
bibigyan ng SP to si ano, pangalan niya? Itong rabbit. Okay, so I think yun lang muna sa ngayon guys. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong guide, mag-subscribe kayo sa channel ko. Then click nyo na rin yung notification bell para sa next upload ko updated kayo agad. Ayun lang muna sa ngayon and bye.